Okay, i-high five mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, I'm glad na nandito ka. Amen. It's an encouragement po sa amin na nandito kayo. Masaya kami, nakasama ka namin. Masaya ka ba sa katabi mo? Okay? And ito yung last Tuesday of the month. Tama? Tama ba? Okay? And for this month, of course, naging series natin is all about what? Again, it's about salt and light. Okay? And sa theme din na ito, dito rin tayo magko-close ng related dito yung topic natin. Pero gusto ko munang may mga gusto ko sa inyo ipakitang mga picture. Okay? Sino dito yung pumunta ka sa SM, tapos yung merong binibenta doon, may nagde-demonstrate nung product, tapos napabili ka. Yung mga ganon, yung nanay nila napabili nun, di ba? Yung mga ganon ba? Si mga nanay po dito, napabili na kayo, kahit ano man doon, no? Yung knife, yung pan, katulad niyan, yung bago daw na makapag-shake ka daw ng fruit doon. Tapos mga parang after ilang weeks, di ba, parang sira na. Yung iba rin naman, di nila alam paano gamitin. Nung nandoon, bumalik sila. Tapos, tinatanong nila, paano nga ba ito gamitin? Di ba? May mga ganun eh. And then, sino dito yung aliw na aliw kapag pinapanood mo yun? May mga ganun, Okay? Alam niyo po, bakit kaya pagdating sa mga products, merong tinatawag na demonstration? Kailangan merong ipakita, di ba? Ipakita mo kung ano yon, i-showcase mo sa kanila kung ano yon. Alam niyo po, bilang mga Kristiyano, actually, ang pagiging salt and light po is called gospel demonstration. Okay? Ang pagiging salt and light is called gospel demonstration. At ito yung topic po natin ngayon. Gospel, sabihin nga natin sabay-sabay, gospel demonstration. Ewan ko kung naano nyo to, naabutan nyo to noon, pero merong malupitang ladder. May ganyan tayo dito sa church, kaya nga tayo bumili niyan Alam mo, yung ladder na yan, naging sikat yan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, kasi nagagawa niya talaga yung mga shape, yung mga form na kailangan mo, And then, kung nakikita nyo, di ba, nababaliktad yan, pwedeng ibaliktad mo pang ganon, pwede mong tuwirin, kung anong kailangan mo, pwede mo siyang ma-manipulate dun sa kailangan na gawin para sa kanya. Okay? So, may nagkaroon ng demonstration yan actually sa TV. Pwede ba natin mapanood? Okay ba? Media? Okay? Ayan, okay. Sige, ready nga natin, panoorin muna natin. Meron? Wala. Ayan, yan. Ayun. Sige. It's a very easy situation to operate. You just push the buttons in right here on the two sides. There are two little buttons. And all you do is push them in, and that will release it. And right here, push the button in, that releases it. And then after you let go, it locks firmly in place. So really, you're all set. And this is tough. It is? Listen, give you an example. Say you have you have to get up on the wall, high ceiling, vault the ceiling. Hey, listen, just walk right up. And I tell you, it's very
siya na ulit, no? Balik na dun sa dati. Kaya tuloy natatabunan tuloy yung buhay mo ng darkness, hindi ng light ni Christ. And at times, yun yung kailangan natin ma-realize. Kasi si Jesus, sinabi niya sa John 8 verse 12, I am the light of the world. Alam niyo kung bakit nagkakamali sa decisions natin? Kung bakit may regrets at times sa mga decisions natin, or bakit nagkakamali ka sa mga choices mo sa buhay. Tignan niyo yung sabi ni Jesus, no? Whoever follows me will not walk in darkness. Naranasan niyo na bang maglakad talaga sa dilim? As in pitch black. Sino nakaranas ng ganun? Yung hindi yung yung parang may konting ilaw, may ilaw sa cellphone, may ilaw dyan sa walang ganun Talagang pitch black, dark talaga. Ano nangyayari? Nababangga ka, di ba? Hindi mo alam na, biglang nadulas ka. Di ba? May mga ganun ka-experiences. Dahil bakit? Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Kaya at times, we think of life na parang it's something na buhay na blessing ni Lord, mayaman ka, yun lang. Pero actually, life is more than that. It's also happiness, joy that comes from God. Kahit na merong sufferings, kahit na merong hindi magaganda nangyari sa buhay, you find comfort pa rin in God. And yet, sa mga nangyayari sa buhay din natin, iniisip din natin, God, nasan ka nga ba? Ba't ganito nangyayari sa buhay ko? Parang hindi po align, hindi okay. Kasi bakit? You are not living in God's will. Not unless talaga fully ma-experience natin, mga kapatid, si Jesus sa ating mga buhay, we cannot be a salt and light to the world. Bakit po? Hindi po dito ako nandito para questionin nyo yung salvation nyo. Okay? Hindi ako nandito para ganunin or ma-feel nyo yun. Kung hindi nandito ako para questionin nyo po yung actions nyo, tumutugma ba tayo sa sinasabi nating ikaw ang ilaw ng sanlibutan, ikaw ang salt ng sanlibutan. Kasi kung ikaw talaga yun, I believe, merong mga tao na kung saan naapektuhan sa buhay mo because you are that salt, you are that light, you're leading them to the right path. Amen? Now, ang problema din sa atin is this. We love shortcuts. Gusto natin to, di ba? Yung like, mapadali yung isang bagay. Kung merong mas mabilis na paraan, gagawin natin. Tama ba? It's every time na kung saan ginagawa talaga natin. Actually, may kwento ko niyan, no? Nung Sunday ng gabi, okay? Pumunta po kasi kami, na Bishop, along with several na mga primary leaders din natin. Pumunta kami dun sa lugar ng Calamba, Laguna. Okay? And then, syempre para mas mapabilis ka, gagamit ka ng Waze, di ba? Gumamit kami ng Waze. So, tinignan namin. Sa Waze kasi, may mga routes doon, di ba? May nakalagay kung ito yung fastest, ito yung slowest, mga ganun, So, kinlik ko doon yung fastest route. Nung pag-click ko, alam nyo, nagulat kami. Kasi maya-maya, napunta kami sa dead end. Hindi yan yung picture na yun, pero alam nyo po, yung pitch black na lang talaga. Tapos may bahay, then may umiihi pa doon. Ano yan, nakatutok yung ilaw sa ang sasakyan sa kanya, nakaka-relate dito si Ate Marlene, si Rachel yan. No? Kasi kita talaga namin parang, nung nandoon na kami, teka, ba't kami dinadala ni Waze sa isang lugar na shortcut daw, pero parang wala namang nandoon. Walang ilaw, walang ibang dumadaang sasakyan, kami lang. And then, doon ko na-realize, actually, habang ginagawa ko po itong sermon, sabi ko, parang, teka, shortcuts. Gusto natin yun. Gusto kagad natin mapadali yung isang bagay. Kahit na alam natin, hindi tayo sure sa isang bagay, and at times gusto nga natin mapabilis ang isang bagay, pero hindi talaga po madali
yung process. Amen? Hindi madali yung process. Talagang at times, hindi ka kailangan dumaan sa shortcut kasi pag dumaan ka sa shortcut, mas matatagalan ka pa. And it ended up na bumalik ulit kami. No? Bumalik ulit kami, nag-U-turn kami para makapunta dun sa pupuntahan. Kaya next slide, yan yung picture namin, okay? Praise God, nakarating kami. Palakpakan naman natin si Lord. Buhay po kami, kumpleto, walang kulang. And na-amaze ako kasi ito yung sabi ni Joe Frazier. Sabi niya, champions aren't made in the ring, they are merely recognized there. Sometimes, di ba, yung hassle ng traffic, yung ano ba naman yan? Ang tagal? O kaya, yung binubuno mo sa buhay mo na isang bagay, no? Parang ayaw mo mahirapan lagi. Kasi, nababasa mo nga rin sa Bible, kasi ang gusto ni Lord sa atin, buhay na ganap at kasiya-siya, no? It's just like that, na parang puro masaya na lang talaga dapat. Then kapag may hindi maganda nangyari, teka, bakit ganito? Pero remember that champions aren't made in the ring. Ano daw? They are merely recognized there. People na kung saan merong hard work, dumaan sa iba't ibang pagsubok sa kanilang buhay, nakikita na lang natin yung greatness nila pag nandoon na sila sa labanan. Pero beyond or bago yung labanan na yon, meron silang hard work talaga na pinagdaanan. Nakikita na lang natin yung ganda ng lugar nung pinuntahan, ganda ng picture namin, amen? No? Hindi ata nag-a-agree iba. Okay? Pero alam niyo po, talagang nare-recognize na lang natin yung isang bagay pag nandoon na. Hindi natin nare-recognize yung pinupuntahan papunta doon. Now, ito na yung pagtatapos natin ng series na to. And nabanggit ko po na yung Matthew chapter 5, 6 and 7, actually, very connected siya sa sulat din ni James. Ito pong sulat ni James ay sulat niya sa lahat ng Christians na nagkalat sa buong mundo at that time. Dahil yung Israel po, yung bansang Israel, talagang sinakop ulit siya ng Roman Empire and then nagkaroon ng wars, ganyan. So lahat ng Christians talaga nagkalat sa buong mundo at that time. And then, itong message na to ni James para sa lahat ay ganito. James chapter 1 verse 12. Ang sabi niya ngayon sa kanila, ibibless ng Panginoon yung hindi sumusuko sa time ng pagsubok. Sino ditong pasok una? Parang nakasmile ka na lang o kaya pero sa'yo talaga ayaw mo na, last mo na to. Pero actually, tingnan nyo, sabi pag nalampasan niya yun, tatanggap siya ng reward. There is that pain, there is that suffering, there is that trial in life talaga na hindi natin mapipigilan sa buhay natin. In one way or another, it's either this will make or break you. Pero pag nakayanan mo yon, anong sabi? Tatanggap siya ng reward. Reward. Alam niyo po, ang reward, napakagandang bagay. Kasi alam mo sa sarili mo na kahit anong hirap na mangyari sa buhay mo, kahit anong ilang luha, yung pumatak sa mata mo, ilang uhog yan, na pumatak talaga, alam mo sa sarili mo na at the end of it, it's all worth it. Kasi bakit merong reward? And yung buhay na ito na reward daw ay pinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya,
yung closing na rin ni James, sa James chapter 5 verse 7, ang message niya sa mga nagkalat na Christian sa buong mundo. Kasi hindi na sila nasa Israel lang. So, ibig sabihin, pag nagkalat ang Christians, syempre, tignan nyo pag ang light, nakita nyo ba yung ito yung mga ilaw natin na ganyan? Yan. Alam niyo yan, maraming mga LED lights yan. 32 yan, yun nandito dito, no? 32 na maliliit. Nakikita lang natin, di ba, yung nila, yung pag nakikita natin dyan, di ba, yung full-on light niya na, pag maliwanag siya. Anong nangyari sa Christians at that time, kung titignan nyo, nagkalat. Ano ibig sabihin nun? Hindi na focus talaga yung light sa isang lugar, no? Pero talagang yung light nag-scatter around. And ngayon si James sumusulat sa kanila dahil kailangan hindi umandap-andap yung light. Kasi pag nawala yun, ano mangyayari? Madilim. And we find comfort actually madalas sa church. Di ba? Kasi marami tayo, sama-sama, pero outside, it's war out there. Outside talaga, there is war. It's either mag-blink yung light mo or talagang manatili siyang nagniningning, nagsha-shine, nagla-light. Ano? And ngayon sabi ni James, mga kapatid, maging matyaga kayo hanggang sa bumalik ang Panginoon. Now, yung word na matyaga, it's actually in English po, patient. Yung word na to, ito yung ayaw na ayaw natin talaga. No? Ayaw na ayaw natin yung patient word. Pero, nung tinignan ko po yung word na to, well, kayo na lang magbasa nito, no? Yung original niya pong salita ay macrothumeo, okay? Hindi ko alam kung yun yung exact na pagbasa sa kanya. Pero it literally means, to defer anger. Ipagpaliban ang galit. Na parang, ano ba yan? Dapat ako na yung nauna dun sa pila. Diba? Yung mga ganon. O kaya, nung nandoon kami, ano ba yan? Ang traffic. Ako yung nagde-drive Ano ba yan? Ang traffic? Ba't ganon? No, pero wala kang magagawa Kahit magsalita kang ganon, hindi mawala yung traffic. Kahit na nagda-drive ka or pupunta ka ng school, yung jeep, di ba, parang kung kailan late ka na, doon niya pababagalan. Di ba, parang ganon. Sino nga ganon dito, no? Parang, teka, late ka na, tapos di ba tinitignan mo pang ganun, bakit kaya siya humihinto-hinto pa? Late na nga ako Sino nga ganun, wala kang magagawa pag inaway mo yung jeepney driver, tama ba? Kasi pag inaway mo yung pabababain ka niya, tapos ano mangyayari? Late ka na talaga, di ba? Pero actually, itong patient na to mismo means kung ano man yung nararamdaman mo inside you, sabik na sabik ka ng maranasan yung isang bagay, itigil mo muna. Huminahon ka muna. Excited ka sa isang bagay, itago mo muna. Sino itong excited ng sumahod bukas? Honestly, di ba? Gusto mo nang maranasan kagad parang yung reward ng pinagpaguran mo. Or some of you, gusto niyo nang maranasan, Lord, bakit ako binibless mo? Bakit yung iba binibless mo, ako hindi? Lord, ba't ganon? Ano bang meron sa akin na wala sa Kanya? Lord, ba't ganito, ganyan? Marami kang questions in your life. Di ba? And you think minsan parang, ba't ganon? Naglilingkod naman ako kay Lord, pero ganito, ganyan. We think of those things in our lives, Waiting talaga or patiently waiting is part of our life. Kung in-interview ka, next slide. Okay, in-interview ka, then ikaw na yung last, di ba? Parang ano ba yan? Ang tagal kong naghintay dito buong araw, then ako na yung last na ini-interview. Parang naiinip ka na. Or even sa paghihintay ng oras. Next slide.
Parang ang hirap, ang tagal, parang ang bagal umikot ng orasan. Gusto mo nang pihitin, di ba? And at times din, next slide, kapag nasa trabaho ka na, yung di alam ng mga ka-workmates mo, akala nila ang sipag-sipag mo, dami mo ginagawa. Di nila alam, pindot ka na lang ng pindot sa screen, type nang wala ka namang tinatype, di ba? May mga ganun ba? Na kasi naghihintay ka lang ng oras, ang tagal naman ng, hindi pa ako nakakonect sa, okay? Di, ang tagal naman nung shift ko, ganito, ganyan, dapat may next na, wala na akong magawa. Ano ba yan? Parang gusto ko nang umalis, no? Next slide. And then, di ba kapag kukuha ka ng sasakyan, sino sa inyo yung naabutan tuwing uwian na, di ba? Ang daming tao. Tapos wala kang makuhang sasakyan. Yung pagbubuk mo lang ng Grab or ng Angkas, tsaka yung Joyride, no? Parang 2 oras talaga eh. Ganun eh, no? Yung tagal eh. Mahirap maghintay. Even, next slide, sa relationship. At times, we feel na parang, we're alone and all. And feeling natin, parang gusto na natin marating yon. And then, kaya tuloy tayo nagmamadali, ngayon tuloy, nangyayari, nasasaktan tayo madalas. Ooh! Kami sa katabi mo, boom, panes! Next slide. Tingnan nyo. Diba, yung lahat ng pila, sa totoo lang lahat ng pila, pila sa ATM, pila sa kung saan man, sa school, sino ditong galing PUP? PUP, nakapag-aral sa PUP, alam nyo yun. Diba, mula first floor hanggang 6th floor yung pila. Tapos bababa ulit yun. Tatawa ka, G. Na-experience mo ba yun? Hindi. Sayang, di mo na-experience. Sinaras na-experience yun, sina Ate Abel, no? Kuya Irvin. And ito yung mahirap sa atin talaga, yung maghintay. And most of the time, ang feeling natin, I'm done waiting. Ayaw ko na. Di na nakapaghintay. Okay? We're done waiting. Ayaw ko na kasi wala na eh. No? Finish na para sa atin ang isang bagay. We're done with it. Pero kung titignan natin yung verse kanina, next slide, tingnan nyo, no? Maging matyaga kayo hanggang. Note yung word na, no? Hanggang. Ano yun? Like, 2 years lang? 3 years? 4 years. Pero nakalagay, hanggang. Simula nung ikaw mismo talaga, you come to know Christ until the time na bumalik si Lord, in which hindi nga natin alam. Alam niyo po, one thing na pumipigil sa maraming tao on believing in Christ and trusting His promises ay yung uncertainty ng isang bagay. Yung, alam mo, madilim, di ba? Tapos hindi mo alam kung saan kanya ililid. O nga, Lord, ikaw yung light. Pero hindi ko alam, Lord, saan mo ba ako nililid? I don't know, Lord, ko hanggang saan to. Lord, parang pagod na ako. At times, we are like that. No? And at times din, kapag tayo nag-reach out sa mga tao, we're sharing the Word of God, feeling natin parang wala nangyayari. O kaya, meron kang connect group, parang sa'yo, feeling mo, di lumalago, then feeling mo rin, parang walang nangyayari dun sa sharing mo sa kanila, walang power, walang nangyayari sa buhay nila. At times yun yung feeling natin, no? Hindi natin na-realize na it's part talaga ng waiting. Na ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo kahit wala kang nakikitang improvement, pagbabago. Kahit nakikita mo parang, wala atang fruit yung ginagawa ko na to. Pero you're doing it, bakit? Hindi naman para sa iba eh. You're doing it for the Lord. Hanggang sa bumalik ang Panginoon.
Kaya ka napapagod, maybe you're doing it for someone else. Papagod na ako, tumugtog. Bakit ka tumutugtog ba? Bakit ka umaati ng church? Napapagod na po akong magmahal. Okay, napapagod na po akong umintindi sa mga aalaga akong connect group, no? Bakit nga ba? Kaya mo ba ginagawa yung bagay na yun? Now, sa lahat ng kanina naging examples natin, si James, sa kanyang book na ito, sa closing chapter niya, chapter 5, nagbigay siya ng 3 example. Example ng farmer, example ng prophet, at example ni Steve Jobs. Hindi kasama si Steve Jobs, okay? Joke lang yun. Okay, si Job. Si Job sa Bible. Okay? And then sabi niya ngayon, James chapter 5, verse 7, B and C. Sabi niya, tignan nyo yung magsasaka. Anyone here na magsasaka? Farmer? Or tatay mo, ganon? Dati, meron ba? May mga ganon. Ayan. Okay? Tignan nyo yung magsasaka, sabi. Hinihintay nilang mamunga yung mga inaasahan nilang tanim. Sino dito yung naranasan nyo na rin maging plantita sa bahay? May mga ganun ba na? Yung hindi kayo bumili ng plants, yung talagang tinanim nyo, seed siya nung una, tas tsaka siya lumago, Alam nyo po, yung sabi dito, tignan nyo, no? Hinihintay nilang mamunga. Hindi pwede ka naghihintay na wala kang tinanim. Tama ba? Hindi po pwedeng naghihintay ka sa wala, na parang, nag-expect ako may gagawin sa Lord sa buhay ko nang wala ka namang ginawa. Kailangan meron kang ginawa. You must have done something para talaga magkaroon ng bunga. And at times we're so expectant for something pero wala naman nga tayong ginawa. Kailangan may gagawin ka. And you should expect, bakit? Kasi yung farmer, hindi niya alam kung ano nangyayari sa ilalim ng lupa. Pagtanim niya, iniisip niya ba, paano na kaya nagpo-form yung seed na yun? Baka kaya nakain na ng yun? Ng uod, nakain siguro ng uwak or what? Iniisip ng farmer yun, di ba? At times, we became paranoid sa isang bagay. May nangyari nga kaya pag pinapakita ko yung good works ni Christ sa trabaho ko, sa school ko, may nangyayari kaya? Sa family ko? May nangyayari kaya? Sa ibang tao, sa mga batang inaalagaan ko, hindi to part ng children ministry. Di ba? No? May nangyayari kaya sa pagtuturo ko sa kanila? At times, yun yung nafe-feel natin na parang walang nangyayari. Pero like a farmer, sabi ni James, hinihintay nilang mamunga. You're so expectant na meron kang kikitain pag namunga yon. Alam niyo po, meron tayong pastor na farmer, si Pastor Elmer Ordonez. Sabi niya, inaasahan niya yun. Pag siya nagtanim, syempre, meron siyang aanihin. Alam mo na, oo nga, mahirap magtanim. Di ba? Alam niyo yung kantang yun? Magtanim ay di biro. Di man lang makaupo. Okay? Tingnan niyo yun, Ang hirap maging farmer. Kaya konti lang yung farmer sa Philippines. Bakit? At times, sinasabi nila, it does not pay well. But let me tell you, in God's kingdom, it pays well. Ang boss mo, hindi yung boss mo ngayon. Na yung OT, TY na lang. Yung boss mo, si God. Amen? And it's not thank you na lang. Sabi kanina, di ba ni James? He will reward you. Amen? Kaya tignan nyo, no? Sa mga Jews or sa European countries, actually yung time ng pagtatanim nila, mga patapos na ng taon, mga bare months, ganon. Okay? Inaabangan nila yung tag-ulan. Yun yung tag-ulan talaga na time. Yung mga November, sa kanila, December, ganyan. Inaabangan nila yon kasi
alam nila, pag umulan, merong mangyayari doon sa tinanim nila. Ano? Parang ganito lang yan. Next slide. Okay? Kailangan nating makita ngayon na kung saan, like a farmer, nung alam mong naulanan yun, we're confidently expecting na, alam ko meron. Hindi pwedeng wala. Kapag naging salt ako and light in my community, in my family, alam ko may mangyayari doon. Hindi pwedeng wala. Amen? Katulad na lang ng seed na ito. Next slide. Ayan o. Yung seed na yan. Sa mga una, mga ilang araw, ilang linggo, parang wala nangyayari. Kasi di natin nakikita yung ilalim eh. Pero inside, there's something happening. Kaya ka rin siguro, no, nung una, you accepted Christ in your life, and then parang umalis ka, hindi ka na nagpatuloy, then bumalik ka ulit, nagpatuloy ka na. Bakit? It's that seed in you. Kaya I encourage ang bawat isa. Alam niyo po, share the gospel continuously. Bakit? Kasi nagtatanim ka. Hindi nga pumunta ng church yan, nakapagtanim ka sa kanya. And it will not go unrewarded. Amen? Whether or not naman, pumunta yan sa church natin or sa iba, may reward ka pa rin kay Lord. Kasi naging part ka ng buhay ng tao. Amen? Akala mo lang nung una, tignan nyo, no? Mga unang dalawa, parang ano-ano lang, wala nangyayari. Biglang, whoops, meron na. Then kalauna, no? Tumutubo na pala, meron na. Hanggang sa lumalaki na. Nagiging plant na talaga siya. Yan yung farmer. Example ng farmer. Remember, sabi rin ni God, the harvest is what? Plentiful. Pero, the laborers are few. Parang sa church natin, yung mga tao dyan sa labas, ang dami. Pero ilan workers natin sa church, ilan connect group leaders natin, konti lang. Kailangan natin din talaga maging farmer. If nagmamatured ka rin kay Lord, nakikita mo kung anong pangailangan ang meron. Kaya di ba, tayo lumalaki na, you want to contribute something. Nagbibigay ka na sa parents mo, nagbabayad ka ng bills, naglilinis ka, may ginagawa kang iba for your family, encouragement man yan, o iba. Dahil bakit? Nagmamatured ka na, pero nung bata ka, wala kang pakialam sa mga bagay na yun. Pero nakikita mo, uy, teka, kailangan tong gawin. Kailangan ganyan. And you become truly responsible sa isang bagay. Ano nangyayari, di ba? You get married, you have kids, di ba? And even in God's kingdom, alam natin, nagkakaroon din tayo ng spiritual sons and daughters. Kasi bakit nakapaghikayat ka ng mga tao in the kingdom of God at naalagaan mo rin sila. Amen? Amen? So number 1, yun yung farmer. And number 2, ay tinatawag na prophets. So sabi ni James chapter 5 verse 10, sabi niya, mga kapatid, sundin nyo ang example ng mga prophets. Ano ba yung prophets? Ano? Sila po yung, actually, hindi po sila yung fortune teller, ha? Hindi sila ganon. Kung hindi sila yung nagdadirect sa mga tao na sumusunod kay Lord ng will ni Lord. Pag nakita ni Lord na hindi na sila nag-a-align sa will ni Lord. Itong mga prophets, sila yung nagsasabi na, oy, ano ka na? Di ka na sumusunod sa will ni Lord. Kailangan i-align mo sarili mo kay God. No? Oy, buwabaloktot ka na. Kailangan ituwid mo sarili mo. Ano? And ngayon, sabi, yung prophets daw, sila yung nagsasalita para sa Panginoon. So in the Bible, actually, pag sinabing
And the word of the Lord came through ganito, prophet. Hindi yun yung kulog biglang, tapos may nagsalita sa langit. Gato ang gawin nyo. Hindi ganon, no? Kung hindi, nagsasalita yung mga prophets, na kinokorek nila yung mga tao, especially the rulers, the kings, yung mga officers sa government at that time, sila yung usually na ganon, ano? And then, ang ginagawa nila ito, no? Nagtiyaga sila at tiniis ang paghihirap. Bakit? Sometimes people will oppose you. Nagsasabi ka sa kanila na, alam mo, mali yan eh. Or, gusto kitang i-guide. Tapos, hindi, ayokong anuhin mo ako, pakialaman mo ako sa buhay ko. Sino ka ba? At times may mga gano'n, ayaw magpa-correct, ayaw ipaayos yung buhay nila, ayaw magpa-under sa isang leader, isang connect group leader, ayaw din nila Bakit? Kasi they don't want God to mess with their lives or someone else na magtumulong sa kanila, i-direct yung buhay nila pag nakikitang hindi sila okay. Parang, Lord, leave me alone. Iba na lang pakialaman mo, ako na lang. And then, kaya tuloy nangyari, they are persecuted, itong mga prophets na to. Pinapatay po talaga sila in the Old Testament. Kapag hindi type ng mga tao yung pinagsasabi ng mga prophets. So ngayon, buti na lang, hindi na yung biglang di ko nagustuhan sinabi mo, pastor, lumabas ka na sa church na to. Walang ganon. Ngayon, at that time, pag nagsasalita yung mga prophets, actually, they are stoned to death. Batuhin ka nga lang ng kung ano man dyan masakit na Imagine yung stone noon, ganito, di ba? Ang laki. Now, nagtiyaga sila at tiniis yung paghihirap. Persecutions are part of being a salt and light. Even si Jesus, the most anointed man ever. Di ba akala kasi natin parang wala na magiging opposition kapag si Lord kasama mo. Pero remember, kahit si Jesus, inoppose ng Pharisees, may mga tao rin na hindi talaga tumanggap sa Kanya, may mga taong sineran niya, pinakain niya pa, tas iniwan din siya. Ouch. Biruin niya, di ba yung 5,000 people na sunod sa Kanya in the Bible? Well, actually, sabi ng marami, 15,000 daw yon. Nung may hindi lang sila nagustuhan na sinabi ni Jesus, na yung katawan, yung niya, kailangan kainin daw yung katawan niya at inumin ang dugo niya. Hindi nila nagustuhan yon. Ano nangyari? Iniwan po siya. Bakit? People will live talaga kung meron hindi sila tanggap sa turo mo. People will live. Pag gusto nilang masunod yung sarili nila, yan Kaya hindi porket talaga rin malaki yung church or maraming sumusunod sa isang church, sila na yung tama. Remember si Jesus, tinanong niya nga yung disciples iiwan nyo rin ba ako katulad ng pag-iwan nila sa akin? Bakit? Iniwan siya Ilan yun? 15,000? Tayo nga di palibo Pero just imagine, people na pinakain mo, wala ka ng tulog, pumupunta sila sa'yo, 15,000 na tao, then isang araw, di lang nila nagustuhan yung sinabi mo, iniwan ka na nila. You know, these prophets, ang ginawa naman nila, nagtiyaga sila. Again, yung nagtiyaga, it is what? Patient. They became patient talaga. Gusto nilang gantihan, pero hindi nila ginagawa. Gusto nila pagsalitaan ng di maganda, pero di nila ginagawa. At anong sabi? Tiniis ang paghihirap. Alam mo yung parang, di ba sinasabi nyo, pinalo na ng malakas ng nanay nyo.
Yung pag pinalo ka, parang kailangan mong, anong tawag doon? Yung ngipin mo, talagang para matiis mo yung sakit. O kaya, yung nangyari sa'yo, nung tinurok ka ng karayom, dahil takot ka sa karayom, talagang nakagulong ka, para matiis mo yung sakit. Or, nasugatan ka, nung nagbabike ka. Ako po, nung first time ko magbike, di sa Batangas, tinuruan ako mga pinsan ko, iniwan ako doon ni na Bishop, Pastor Ishbel. Iniwan nila ako doon kasi kasama ko, pinsan ko, ganyan. Sabi ko sa mga pinsan ko, turuan nyo nga rin ako mag-bike. Siyempre, tiwala naman ako sa kanila. Dalawa pa sila, nasa likod ko. Bigla nung pababa na, tinulak akong gano'n. Then, siyempre, hindi ko na alam gagawin ko. Tapos, nadulas ako. And then, may sugat ako dito, dito. Parang, nung nandoon na, yung sakit na nilalagyan na ng betadine, siyempre meron pang agua oxidada yon, di ba? Lalo yung agua oxidada, di ba, kapag nilagay, parang, siyempre, di ba, ayaw mo rin pakita na, iyakin yung yung pinsang ko, di ba? Yung mga ganon. So, ano gagawin mo? Talagang titiis yung ganon, di ba? Titiisin mo yung paghihirap. Ano pong ibig sabihin nito? Katulad po ng mga primary leaders nyo, serve God no matter what. Marami po silang paghihirap sa amin, Pas. Ganun po ba? Serve God no matter what. Alam nyo, marami silang sacrifices talaga. Ginagawa na nila nga yung dapat ginagawa ng pastor eh. Pero syempre, para mapadali talaga at hindi madaling mamatay ang pastor, kailangan kumuha ng 12. Si Moses nga, di ba, sinabihan ng father-in-law na kumuha ng 12 din, Si Solomon din, nung humingi siya kay Lord ng wisdom, nagtalaga siya ng 12 governors. Now, serve God no matter what, like your leaders. Huwag po kayong sumuko. Verse 11, sinabi nating pinagpala sila kasi naging matatag sila. At times, ang akala lang natin sa pagpapala, di ba, puro material. O kaya, it's, pinagpala ka ni Lord. O kaya, pagpapala ni Lord. Pera yan. Kasakyan yan. Kotse yan. Business yan. Akala natin ganun. Promotion yan. Pero di natin nakukuha yung ibig sabihin talaga ng sinabing pinagpala or blessed. Ang blessed po simply means happy, favored. Yun yung meaning nun. Kaya di ba si Jesus, on His Sermon on the Mount, blessed are the poor in spirit, blessed are the suffering, ganyan. Bakit? Kasi ibig sabihin talaga nung blessed, it's happy. It's favored. Hindi siya tumutukoy sa material things. Tumutukoy siya saan? Puso. Kaya kung mapapansin niyo po, even in my preachings before, dinideal natin yung heart. This is because God looks at the heart and kung anong nasa loob natin, lumalabas yun sa mga tao eh. Di ba pag galit ka, you hurt people around you, kahit ano. Kapag meron kasama ng loob, you uttered something. Bakit ko nasabi? Naranasan ko rin po yun eh. Na nakapagsalita ko, hindi ko dapat sabihin kasi yun yung nasa heart ko. Pero if we are overflowed by the love of God, amen, by the light that is Jesus Christ in us, I believe, talagang magra-radiate yon sa people around us. Ngayon, pinagpala yung prophets, pinagpala yung farmers, kasi daw, anong ginagawa nila? Matatag sila. And then, he was nyo na ang tungkol sa pagtitiis ni Job. Alam naman natin yung nangyari kay Job. Amen? Karamihan sa atin, alam naman. Next slide please. So si Job, he was this man na kung saan talagang napaka-faithful niya kay Lord. He's doing everything for the Lord. Kung nagpapasahod siya sa mga
trabahador niya ng tama. Mayaman si Job, by the way, no? Marami siyang ari-arian, pero lahat yun na wipe out. Gusto na rin siyang iwan ng asawa niya, binubungangaan pa siya and all. Kaya, tignan niyo, no? Si Job din, kahit na naranasan niya yung success in the eyes of the world, naranasan niya rin yung lowest point ng life niya. To the point na zero, wala talaga siyang ari-arian. Namatay lahat ng niya mga hayop na inaalagaan Yung fields niya, inaasahan niyang merong meron siyang makukuhang pera, wala, lahat yun na wipe out Yung mga anak niya namatay lahat Then yung asawa niya gusto na siyang iwan. Tignan yung sabi ni Job, chapter 1, verse 21. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng nanay ko, hubad din akong babalik sa lupa. Si Lord ang nagbigay, si Lord din ang babawi. Purihin ang pangalan ni Lord. At times, the Lord is testing us din sa kung anong meron tayo. Pag wala ka na, kanino ka nga kakapit? Pag ubos ka na, sinong pagkakatiwalaan mo? Now, he still praised God kahit ganon. Anong sinabi niya? Tingnan niyo, purihin ang pangalan ni Lord. Kahit na to the point na iiwan na siya ng asawa niya and sinasabi pa ng asawa niya sa kanya, on Job chapter 2, verse 9, sabi, tignan niyo po, sabi, tapos sinabi sa kanya ng asawa, nagpapakabuti ka pa rin? Isumpa mo na ang Diyos at mamatay ka na. Imagine someone precious to you. It may be your husband, your wife, someone na malapit sa'yo, boyfriend mo, girlfriend mo, then sasabihin niya, isumpa mo na ang Diyos mo at mamatay ka na. At times, merong ganun sa atin Parang pag hindi na nag-a-align, hindi na maganda yung nangyari sa buhay natin, parang naisip natin, magpapakabuti pa ba ako? Wala na Sira na lahat Sirain na natin completely. At times we're like that. We are tempted to be like that. And even, hindi lang yung asawa niya, there's this 3 friends niya na nakaturo lahat ng daliri sa kanya. 5 daliri nila, 30 daliri nakaturo sa kanya. Job, ginawa mo yan, di ba? Yung mga kasalanan yan. Kaya nangyari sa iyo yan kasi makasalanan ka talaga. Tinatry nila, Hindi siya kinukulam dyan, Talagang tinuturo siya lahat. Talagang, Job, ganito ka kasi. And then, yung nasa kaliwa niya, yun yung friend niya, isang lalaki na kung saan dinedefend din siya. Pero si Job, hindi, sige, tatanggapin ko lahat yan. But actually, si Job, at the end of the book, alam natin yung nangyari sa kanya. Sa bandang huli talaga, tinulungan ng Panginoon si Job. Sa James chapter 5 verse 11, continuation, narinig nyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job. At alam nyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Kasi sobrang matulungin at maawain ng Panginoon. At times, maraming ganun. May talagang pati yung daliri rin ng paa, nakaturo na sa'yo, Lahat ng mga tao are against you. And alam mo sa sarili mo, you have that conviction, Lord, ginagawa ko naman po. Ginagawa kong para maging salt and light to the world. Ginagawa ko naman lahat para, pero parang, ba't ganon? They are against me. Ito, yung parents ko po, ayaw ako paatinin ng church. Yung mga kapatid ko po, ganito ginagawa nila sa akin. Pinaparinggan ako sa school, inaasar ako, binubuli ako dito, kahit sa work. At times we feel like that. And parang gusto na natin give up.
Pero sa huli, tinulungan pa rin si Job ng ating Panginoon. Bakit daw? Anong reason? Hindi dahil sa righteous si Job completely. Diba? Hindi dahil dun eh. Hindi dahil sa si Job may ginawa. Kung hindi dahil lang talaga sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Di ba kinanta natin kanina yun? Sukdulang biyaya. Grabe yung biyaya ni Lord sa buhay natin. Even nga si Apostle Paul in the book of 2 Corinthians, actually, si Paul meron din siyang thorn in the flesh. Hindi binanggit kung ano yun, pero it is something na kung saan nahihirapan siya doon sa bagay na yon. Hindi maalis-alis sa buhay niya. Remember si Apostle Paul, ginagamit siya ni Lord sa maraming mga tao, may healings, may signs and wonders, tas parang merong this part in his life na hindi alam ng mga tao na binabattle niya every day, every single day ng buhay niya. Di natin alam, baka nga di rin siya makatulog and all. Or inside, meron siyang battles deep inside kahit ganon, ano? And pwedeng may mga ganon tayo. Paglabas natin, we have battles inside of us, may thorn here and there, pero we're serving God pa rin. And you know what? Ang naging response ni God kay Paul, kakaiba. Sabi niya, 3 beses kong pinag-pray sa Panginoon na alisin niya sa akin to. And then, tingnan niyo yung next slide. Pero ito ang sagot niya. Anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. Sapat na sa iyo ang sobrang kabaitan ko. Kasi, kitang-kita ang kapangyarihan ko pag mahina ka. Hindi ibig sabihin dito, manatili kang mahina, in the faith or what? Hindi po. Pero, alam mo sa sarili mo that without God, you can't do anything. Kapag mayroong great kang nagawa, it's not you. It's God working inside of you. Kasi for us, ang iniisip natin nga siguro madalas ay, nag-fasting ako kaya siguro ganyan. Ay, nag-pray kasi ako. Ay, nagbasa kasi ako ng Bible kaya kumilos si Lord. Ay, binigay ko yung sarili ko talaga all out kay Lord, kaya ganyan. Akala natin minsan yung works natin, kaya nating i-manipulate si God pag may ginawa tayo. But actually, it's not our works. What? It is our relationship, our faith in Him. Ano yung puso mo when it comes to God? Kaya being the salt and light is not merely yung outward na ginagawa natin, pero it's in the inside of us. Sinong nandiyan sa buhay mo? If you are the light of the world na sinasabi, si Jesus kailangan talaga nandyan. Hindi light lang kapag, August kasi ngayon, salt and light, so ngayon. Then pag di na August, wala na. Kaya si Paul, sabi niya, mas masaya ako ngayon. Kakaiba, no? In the Bible, yung standard ng kasiyahan, di ba yung wala kang problema, akala natin ganun eh. Pag nagbasa tayo ng Bible, walang problema, walang pagsubok, walang lahat okay sa atin, sa family, nag-a-align lahat, perfect talaga yung mga planeta, no? Talagang yung stars mo, kahit yung akala mo, pati horoscope mo, okay, no? Parang akala mo talaga lahat okay. And then, suddenly, pag nabasa natin sa Bible, teka, ba't ganito? Blessed thou are the poor, sabi ni Lord, di ba? Blessed are the ganito, are the suffering, are the ganito. Then si Paul din, sabi niya, kaya mas masaya ako ngayon na pinagyayabang na mahina. Ba't mo magyayabang na mahina ka? Na without God, wala kang magagawa. Ba't mo pinagyayabang yun ngayon? Di ba dapat pa nga ang pagyabang mo in the eyes of the people, people na walang relationship kay Lord, hindi. Taas mo sarili mo. Ano mo yan eh? Effort mo yan eh. Sarili mo yan eh. Ipagyabang mo yan. Kung meron ka mapagyayabang, kaya mo na mapagyabang yan eh.
Pero iba no? Sinasabi ngayon, pinagyayabang niya naman na mahina siya. Pinagyayabang niya na mahina siya para maramdaman niya yung kapangyarihan ni Christ sa buhay niya. The moment that we realize ang kaya ko lang 20%, makikita mo si God kumikilos ng mas malaking percentage sa buhay mo. Kaya ka rin napapagod? Nababurn out? Kasi gusto mo nga lagi 100%. Sino ba dito ba naman cellphone niya lagi yung china-charge, di ba? 100% lagi. Tapos magulat ka, wala pang isang taon, ang bilis malobat. Nako nyo? Gusto mo kasi lagi 100% ka. Give a percentage of your life to God. Do your best, God will do the rest. Amen? Kaya, ito po ang conclusion natin. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. We demonstrate the gospel of Jesus Christ by not giving up. Amen? Tayo po'y manalangin. Yuko po natin ang ating mga ulo. Pikit natin ang ating mga mata. I just want to pray for you. Lord, nakikita